Inaral ko talaga yung Yan ang una niyang sinabi dito sa podcast. Inaral ko talaga yung art of sex, of pleasing women. Kama Sutra? Oo, kasi kaya nga siguro ako naging, kung nasan ako ngayon, inaral ko talaga yung Nasa ka. inaral ko talaga yung yung pag-please kasi sobrang ayos ko Tupac. Tupac. And kung pinapalo niya si Tupac. Yung bingo niya, yung bingo, sausawan bingo. si Tupac. So si Tupac kasi, very siya sa mga babae. Lahat ng different kinds of women, kaya niya makipag-interact. Okay, that's good. And kasi confident siya eh. So, nung college ako, sobra ko siyang idol. Parang gusto ko maging ganyang lalaki. Yung feminine, tapos compassionate sa mga babae. Tapos gusto siya ng babae. Kasi iba naman yung feminine tas compassionate kasi di ka naman gusto ng babae. Diba? Bakla ka nun. Or ka lang, weak. Pero siya kasi alpha siya eh. Alpha siya na lalaki na nakaka-attract ng mga okay na mga babae kagaya ni Jada Pinkett. So, yun ang inaral ko eh. Kaya siguro, nung time na yun, nakipag-date ako sa mga hindi magagandang babae. Kasi, gusto kong malaman lang yung kaisipan nila. Parang podcast, di ba? Pagkausap ko si Gerald, may something ako na-absorb sa kaisipan ko na talino niya. And sa'yo din, na talino niya. So, same way, pag nakikipag-sex ka sa iba't ibang babae, may na-absorb ka. Anong na-absorb? Hindi Gonorrhea. kanino. Gonorrhea. Hindi. Pero yun nga. Kumbaga parang sexual energy ba? Or ano? More than sexual energy. Parang sa akin kasi pag nakikipag-sex ako. A little bit of your soul. Parang ganun. Oo nga eh. Parang, Alam mo ba yung energy transfers sa sexual? yan, sige. Alam mo ba yun? Hindi ako aware. Hindi namin alam yan. Pero siguro ginagawa ko pero hindi ako aware na. Kapag, kunyari, you do hook up regularly, parang yung personality, yung stress nung taong yun, and you do that, pwede mong ma-absorb eh. Kunyari, parang after sex, you feel like this person na, parang stress ako. Baka yung personality ng person yun is always stress, always overthinking, malaki yung chance doon na ma-absorb mo din yun eh. Tama. May factor doon. Parang, di ba sa 40 Tools of Power, avoid yung negative people kasi infectious siya, di ba? Infectious siya. Well, another explanation would be siguro, yung mga gumagawa nun, more or less, pare-parehas kayo. Diba? Parang magkakasama-sama rin kayo and then you absorb each other. Nung diba? time, Kasi parehas kayo eh. Nung time na meron ako naging FUBU, Mm. nasa dark place siya eh. Gaano ka dark and dark? May mga issues siya with her parents. So ako yung parang, sabi niya sa akin parang refuge. Parang dopamine hit. Parang akong gym. Diba? Parang gym niya ako. Parang yung gym kasi is a safe space kung saan pwede kang maging ikaw, 'di ba? Magbubuhat ka. So parang yun yung tingin niya sa akin eh. And ako, nag-comply ako doon sa role. Yung role ko doon sa buhay niya na okay ako yung safe space mo. Nasaan ka ngayon? Sa BGC. Pupunta ka sa BGC. So, 'di ba? So, Teka, bakit? Anong safe? Ako nalaman sa safe space ulit. kumbaga, ang ibig ko sabihin, yung may naroon ako naging kafubo na babae na ginawa niya akong dopamine hit. Okay. And ako, I was open na maging niya, dopamine hit. Parang, sige. So, FUBU, in short. Fubu. So, parang boy-toy ka talaga. Boy toy ako. Pero, Nagpaka-boy-toy hindi ka. ko na-absorb yung negativity niya eh. Yung nga lang, kaya siya naging stressful for me kasi para akong gigolo. Di ba kung may pasok ako ng 9 a.m. Sumasakit ba ang iyong balls dahil sa masyado na oversex ka na? Oo, Respect ko lang. may ganun. Saka mahirap magpakam ng bata eh. Na mas younger. Mas younger. Hindi pedophile, mga kunwari 40 ako ngayon, or 25. Mas mahirap magpakam ng ganun. Kasi 40 ka na eh. And aminin man ng mga ibang 40 years old o hindi. Okay. Tangin na, hindi ka na ganun kakisig. Kagaya ng 25 ka. And yung 25 na woman, very, very intense pa yan makipag-love making. Talagang kakalmutin ka niyan.
tas kulang pa yung isa, kailangan 5, kailangan na may multiple orgasms pa, tas kulang pa yon. Tas minsan sasabihin nila, ay, tapos ka na. Diba? Tas minsan pag hindi mo kaya, mag-fake siya ng orgasm nila, parang, para ma-please ka lang, okay lang, nag-come ako eh. So hindi mo alam eh. Hindi mo alam kung niloloko ka o ano, nagiging open sila sa'yo eh. Kasi minsan yung mga babae nag-fake ng orgasm eh. Para lang sabihin mo, oh, tama na, okay na. Kumbaga parang... Tama na. Pabus ka na eh. Atakayin ka na sa puso, tama na. Parang, okay. Diba? Kasi ang kulit ng ego namin, nag-come ka ba? To cut the Pero- pathetic. Diba? Pero Yung pagiging pathetic mo, lumalambot diba? na eh. Hindi. Diba? Parang, alam mo yun, minsan, Pag nakainom ka, di ba? Tapos parang, nasa loob ka pa, pero lumalambot tapos akala na. namin, gusto ng babae yun, pero hindi naman pala gusto. Depende siguro. Mm. Depende eh. May instances ba na parang pinaboost mo yung ego niya, tas ang sacrifice mo eh, Self-pleasure? parang hayaan mo na nga. Hayaan mo na nga. Siguro dati. But now, no. Pero yung mga babae ngayon, I think they are, now parang, they would rather sacrifice like the boost ego for the guy. Oh. I hear a lot of stories like that eh. Well, I think sometimes kasi you need to support The boy. the guy. I think pero until na dissatisfied ka na. 'Di ba na kumbaga Depende. parang hindi ka na nagka-come pero gusto mo mag-come. 'Di ba? If it's that needs to be communicated. Pero I don't think there's anything wrong of parang allowing your man to feel like he's a stud. Oh, paminsan-minsan. Pero parang kailan you should also be open in saying na, baby, hindi ako nag-come eh. 2 gabi ng ganito eh. Oo, mas maganda Ano 'yon. bang problema? Nanonood ka ng porn ulit? Mas maganda 'yon. Diba? Nanonood ka ng porn? Actually, nakaka-apekto talaga yung porn. Affecting pa yun ng porn. Paano nakaka-affect yung porn? Kasi I hear that eh, but I don't have any... Ganto. Okay, okay. Kung meron kang boyfriend na Okay. addicted sa porn, What is addict of porn? Like every hour? nagjajakol siya sa porn. How often? Like just watching porn. The mere fact of watching porn. Hindi naman I don't addict think yung... it's addict eh. Pag ganyan. Hindi, basta when you watch porn, may nagagawa sa brain mo yun eh. Okay. So yung brain mo, kasi lalo na pag nag-jack off ka to porn, di ba? Sinasabi ng brain mo, ito yung dapat mong ma-achieve para labasan ka. Kasi nilabasan nga siya doon eh. Nilabasan siya doon sa shoplifters being fucked. Yun. Tapos ngayon, darating siya ngayon kasama ng girlfriend niya in real life. Tapos hindi ka naman shoplifter, di ba? So, paano siya magka-come ngayon? Parang shoplifter ka ba, baby? Di ba? Parang... So, yun ang sinasabi ko. Kaya minsan... Ang isa pa is, when you masturbate a lot, parang, syempre, ikaw yun eh. Mas maaalam mo, kumbaga, mas makukuha mo yung sarap. 'Di ba? Kasi ikaw yung you know exactly where to stroke yourself. 'Di ba? And then pag ginawa mo dun sa actual na sex, sometimes mas madali yung mas mahirap. Hindi mo the efficiency Tama. is not there. Ito, may papatest ako sa mga babae dyan. Kung may mga asawa kayo, may mga boyfriend, pakiusapan nyo yung mga yon na huwag magjakol ng 1 week. Like 5 days lang. Tapos mag-sex kayo. Tignan nyo kung gaano katigas yung edits niyan. At kung gaano siya ka-rough in bed. As in, parang yung gigil. As compared kung lagi siya nagjajakol. 'Di ba? Kasi, iba yung yung parang yung animal instinct na hayok ka dun sa partner mo. Kasi ngayon, pag nanonood ka ng porn, kunwari, ako nag-come off ako sa TikTok or sa Instagram. Kasi ngayon, yun na yung makabagong porn ngayon eh. Hindi na yung mga nakahubad eh. So, sobrang desensitized na mga, especially yung mga Gen Z ngayon, Yeah. na mga guys. Hindi na sila nanonood ng porn na nakahubad. Ang gusto nila yung mga bakat yung camel toe Actually, sa Instagram at pinagjajakulan nila yon. Minsan nga kilikili. Actually, yung actual na makakita ka ng hubad, parang
mas exciting pa yung nakikita mo na na Oh, fully dressed, bakit yung, diba? kaya nga makikita mo Kasi sa IG. yung imagination would be more more potent. Yun yung new porn ngayon. Kaya nga, makakita ka ng mga TikTokers na ganun eh. Na Super bakat. Super bakat, semi-bakat. Kasi may nagagawa. Or ito, yung kilikili, mga hayop kayo, mga armpit fetish kayo, mga buwaka lang yun nyo. Or yung nakikita mo lang na parang naaninag mo lang na walang bra, 'di ba? Walang Oo, yung bottom bakat lang yung diba? utong. Tapos basta hindi mo actually mahirap explain, walang kasi sometimes kahit makikita mo na may nabakat lang yung nipple niya. Hindi naman ganoon ka may hindi naman enough 'yun by itself. Pero sometimes meron kasing sama-sama na diyan yung parang girl next door type, tapos nandyan yung parang yung pagiging flirtatious ng movement, mga ganyan. That could excite especially a young man's brain. Kaya nga may makikita kang friend mo sa Instagram, may like doon sa sexing pic. Parang, itong gano'n nilike niya lagi ito Makikita mo yan. Maraming ganyan. Nilike pala ni Gerald to. Ay, nag-hi nga ako eh. At Dun sa mga porn star. Oo. Bawal, Chris Bacula. Magandang umaga naman At kung sa'yo, gusto Chris nyo Bacula. At kung gusto niyo makilala yung mga spouses niyo, mga boyfriend, ay click niyo na yung search button diyan sa IG nila at makikita niyo yung mga fetishes na mga hype na yan. Search Sa homepage. Oh, homepage yung parang magnifying glass, click niyo yan, makikita niyo yung algorithm ng mga yan. Even sa TikTok, one time may nakikita ko sa gym na staff parang yung TikTok niya puro babae sumasayaw. Ay, puro babae sumasayaw. Paano yun ang pinapanood mo lagi? Hindi naman lalabas yan Hindi mo lalabas sa algorithm mo kung hindi mo pinapanood lagi yan eh. Oo. 'Di ba? Pero ito, mag-shift naman tayo. Si Lizelle, kumusta naman ng TikTok? Yan. Ang TikTok space, may TikTok toxicity. at saka yung pagiging ang racket sa TikTok basically. Racket, like money? Hindi naman. Yung yung mga trip mo na TikTok. Trip ko na people? Ewan ko, bahala ka na kung how you want to Actually, yung TikTok, ngayon, ngayon sa akin now, okay siya. Kasi parang nag-wrap up ulit ako. Anong wrap up? Dati, like, nung nag-hook up culture, grabe, super bash ako. Oo. Ngayon, ganun ulit. Ganun siguro talaga, social media. Running up, down, running up, down, running up. Meron down. pa rin, may hate ka pa rin na natitira for the hookup Yeah, culture until meron now? pa din. So parang humina yung anong mo ngayon, yung views. Teka. Lumakas. Lumakas. Tanungin muna natin yung update about the hookup culture. Meron pa din nagko-comment, pero wala na Pero akong- nag-die down na, di ba? Nag-die Hindi na down kasi na. uso ngayon yung Pero I like it kapag kina-comment nila. Ay, grabe. Oo. Bakit? Naalala mo pa ako ng ganito katagal? No, Kasi parang lahat ngayon sa social media ay si Jim hookup culture girl. how diba? how kumbaga yung bansag na yon, natanggap mo na ba yun o anong status mo dun sa Dun sa bansag name na yun, Oh. Yes. hindi ko naman kasi narinig in real life eh. Oo nga. Like, Oo nga, hanggang doon sa space na yun, di ba? oh, bumibisita ako sa mga gym, wala naman. Mm. I don't know if they recognize me. And even if they do, wala man sila sinasabi. Mm. Tsaka usually, matapang sa social media, mahina in real life eh. Tama. So, titignan ako kung makarecognize. Minsan may tumitingin. Like, Oo. ganyan. Tama. Ang gawin mo? Lalo pag ikaw nasa social media space ka lagi, feeling mo totoo na nangyayari yun. Pero paglabas mo sa Whoops! one time tinanong ko yung yung client ko, kilala mo si Alex Calleja. Hindi niya kilala kung sino yun. Sino yun? 'Di ba? Sino yun? Yung pala ako lang pala kasi own space ko lang yun eh. Yun yung Yeah. mga taong gusto ko lang eh. Yun yung sinasabi ko dun sa mga fans ni Butihin. Kala nila kasi sila yung mundo eh, 'di ba? Kala nila sila yung kumbaga it's a bubble. Kaya hindi ako hindi worried ang tamang word eh. Wala akong pake. Kaya wala akong pake na kahit madami sila, parang thousands of views yung mga videos na ginagawa sa atin ni Butihin. Wala. It's just a bubble. Wala na may kilala sa kanya po. Walang nakakakilala doon. Mismo, alam mo, Diba? ine-explain ko pa sila kung sino si Libayan. Oo, di ba? Tapos, kumbaga, I'd be worried pag kilala na si Butihin nung magtataho sa amin. Minsan nga, abogado pa siguro mismo. I would give a shit. Pag kilala lang siya nung magtataho sa amin. Pero until then,
it's so far. Tama. Diba? Tama. At kahit sabihin mong 1M subscribers ka dyan sa putang inang social media account Ang daming 1M Kaya nga, subscribers, wala hindi ko pa rin, kilala at eh. kahit bakit pa yung pek-pek mo sa putang inang IG mo, wala pa rin nakakilala sa pek-pek mong hayop ka. Hindi, pero minsan, bawa, si Rosmar, di ba, 16 million followers. Marami pa rin hindi nakakilala. Wala. sa kanya, diba? Tama. Eto, tanungin natin na si Lizelle tungkol sa mga ganyan. Wala ka bang balak mag-release ng rap song? Ano yung rap song ko? Diba? Gawan mo ako Hindi, kanta. kasi kaya-kaya mo yan. May mga kilala akong mga beatmakers. Oo nga. Ano yung rap song natin? Ano, gawa? Tungkol kay Nico David. Kung ako, Alam mo, ang balak talaga namin ay tatawagan ko si Nico David. tawagan mo na kasi, tawagan mo na. Tulog na yata eh. Buisit na Nico Subukan mo na David. tawagan. Sige. Pero sagutin mo muna. Tawagan mo na. Hindi, yung rap song. Ano yung rap song na about saan tayo? Ako, para bumenta yung rap song. Ikaw magaling ka coach yan sa rap song. Gym hookup. Gym hookup. Or ano? parang mga gym shits, yung mga nangyayari sa gym, different types of people Actually, in the ang gym. gandang idea nun. Gawa ka nga kaya. No, magpasulat ka. Sige. Magpasulat ka ng ano. Ng, Sige, noted yan. Jet, tawagan mo na yan. Tawagan natin tong Nico Ito. David. Bagong gising. Oh, yan. Teka, Tawagan mo na yan. tawagan natin, Hype na yan. bagong Buisit na yan. gising Gusto na ko makausap yung si Nico David. Yan si Nico David, secret nanonood sa amin yan lagi. Teka. Nasa live, ano. Paano may papatch in yan? Dito, kaya ako nilagay ito eh. Visit na Nico David to, ayaw. Yan. Hayop yan. Pero, etong effects, pwede bang palakasan yan? Pwede yan, pwede. Yan. Malakas naman ah. Yan. Ang cute. Yan. So, wala kasi masyadong viral topics ngayon, Liz. Oo nga eh, di ba? Nung mga nakarang linggo, dami. Sina Rendon, sina Vice Ganda. Kaso ngayon, parang nag-die down na yun. Oo di nga ba? eh, parang... Pero ano mo sa mga influencers katulad ni na Rosmar na gumagawa ng mga Very ganyan? smart. I think it's very smart. Grabe yung monetary value na meron sa kanila just because they really utilize the social media that they have. And di ba, parang si Rosmar grow from hate. Pero yung money that she made from it, I think it's worth eh. Mismo. If kaya mo namang i-die down yung mga bash, alam mo, ay, bash nyo ako. Basta yung pera ko umuulan. Oo. Parang si Rendon, sleep. ganun din yung mentality niya eh. Si Rendon, di ko alam kung nagkakapera yun eh. Kung paano nagkakapera. Paano eh? Paano nagkakapera si Rendon? Di ba? Wala Kahit, naman siyang... Ano siya eh, fitness army. Nasa fitness... Pero hindi naman niya inaano yung fitness army. What nagkakaroon ba ng memberships dahil sa kanya, 'di ba? Parang hindi Bagay. naman eh. 'Di ba? Di ko alam kung paano siya nagkakapera sa social Pero media. the fact na si Rendon siya, dahil na-establish niya yung pangalan niya sa notoriety, kahit saan siya magpunta, nandun, kunwari ako, pupunta akong episode bar eh. Alam mo yun, pupunta ako para makita ko lang siya eh. Ganun. Wala na yata siya dun. Nandun pa rin siya. Alam ko tinanggal na siya eh. Tinanggal siya. Oo. Hindi ko alam. I'm not sure. Nandun pa rin siya kasi... Pero ano masasabi mo, Lizelle, about dun sa banning ni Rendon sa Facebook. sa TikTok, tsaka sa... I personally think it's good. Talaga? Yeah. Bakit? I'm not a fan of him. Like how? I don't like his opinions. I think it's... Ano ba opinions nyo? Ako kasi, I'd say I'm a free speech advocate eh. Sa akin kasi, yung deplatforming ang tawag dyan eh. Sa akin kasi, I get na hindi siya savory yung pinagsasabi, pero I think a person's ability to express himself, I think kailangan protektahan yun eh. Kasi if you can do to Rendon, I get it. Pero sometimes kasi, what could be next? Kasi the government will always find ways to to extend the powers. Tama. Diba? Silence you. Diba? To extend their powers, their authority over you. And if you give an inch, they will keep taking miles. 'Di ba? So, pag nag-give in ka ng ganon, si Rendon pwede pala eh. Teka, maghanap tayo ng iba pa na pwede nating anuhin. Pwede ba nating si Rosmar, medyo nabubisit din 'yan eh. So, kung merong galit kay Rosmar, pwede nating anuhin 'yan. Kasi nagawa natin kay Rendon Nagawa kay Rendon eh.
Until papeti na ng papeti. Tapos may yung power, nasa kanila na parang, ito yung Sausawan Yes. Podcast, o si Liselong Sing. O. I get it. I get it that a lot of people are repulsed by the actions of Rendon Rendon. Labrador. Pero the idea, no, yung free speech, if you don't hold on to it as tightly as you possibly can and let it slip, it is a very slippery slope. Ang bilis mawala niyan. And once you lose an inch, lose a mile, ang hirap ng bawiin. Parang ano yan, Jay? Alam mo yung The Emperor's New Clothes? Oo. Alam niyo yung parable, yung kwento na yun? Hindi, ako hindi ko alam. Si Emperor kasi, nagpahanap siya ng mga magagaling na tailors around the countryside. Tapos, nung nakakuha siya, nagpatahi siya ng pinakamagandang robe. Tapos, nung ipaparada na yung robe sa harapan ng buong kaharian, wala pala siyang suot. Kasi Mali yung pagkakwento mo. Sige, Kukorek ko sige. lang. Nagkamali Sige, na, may tama pero may isang detail. Sige. Yung nakakuha nag-commission yung emperor ng mga kasi vain siya eh. Vain na Vain. emperor siya. So gusto niya maganda yung yung Damit niya. Tapos ngayon pinasok siya ng mga conman. Okay. So yung conman sinasabi niya ang gimmick niya is ang ganda, kami yung pinakamagaling pero ang nakakakita lang ng mga clothes na gawa namin yung mga matatalino. tama. Yung mga matatalino lang. So kung tanga ka, hindi mo makikita yung namin, yung clothes na ginawa namin. So, sinabi nila sa buong kaharian yon. Oo. Ang mga hindi makakakita sa clothes ni Emperor, tanga. Oo, pero syempre, kumbaga scammer yung mga tailors na yon. Wala talaga silang ginawa. So, ang nangyari, si Emperor pumarada sa buong kaharian na naked. Oo. Tapos alam mo kung sino yung nakapuna sa kanya? Lahat ng mga tao amazed. Parang, wow, ang Oo, ganda. kasi Wow, ayaw nilang matawag wow, na tanga Ang eh. ganda ng suot ni Emperor. Wow, ang ganda. Amazing. Tapos yung, alam mo sino nakapuna sa kanya? Batang maliit. Oo. Walang damit si Emperor, oh. Mm. Hoy, bata ka, wala kang alam sa buhay. Bobo ka. Tapos kasi bata siya, di ba? Wala naman kasi talagang damit eh. Oo. Hanggang sa narealize ang tao, nga wala nga damit si Emperor. Naked, So yun yung free speech Saka sila nagtawa na sinasabi ni na kahit na yung lahat parang nakikita na tanga ka, bobo ka, bata ka lang eh. Pero dahil nag-think twice sila sa sinabi niya, teka lang, walang damit? Tignan ko nga ulit. Wala nga damit. Sabi nga ni Jay, yung bad speech, more speech. Ang sagot sa bad speech is more good speech, not silencing the bad speech. Kasi unless you are calling for papatay natin yan, 'di ba? O kaya 'di ba yung mga ganyan o kaya witchcraft. 'di ba yung mga ganon na talagang you're calling for maybe to direct harm towards another person. Of course, hindi naman absolute talaga yung free speech. Pero if you are gonna take away the platform over some stupid posts ng isang tao, wala eh. At saka, kasalanan ba pag inisip mo kasi, kasalanan ba ni Rendon na pinili siya ng mga tao na i-follow? Di ba parang Ang dami niyang followers. hindi mo maipaliwanag kung bakit eh, pero it happens. And it happens all the time in social media. Siya yung napili. Ang dami mas magagaling sa kanya. Pero bakit siya yung nandun? Siya yung pinag-uusapan. Siya yung maraming followers. That is kumbaga parang anomaly ng kasi you'll never know bakit si Rosmar biglang pa-TikTok lang dati ngayon biglang nagko-concert sa Araneta. 'Di ba? Ang labo eh. Wala talagang Parang there's magical no? There's no rhyme and reason to it. Pero of course, kay Rosmar, when you understand that she's a very hardworking person, tapos madiskarte talaga, then it will make sense. Pero doon sa mga katulad ni na sino ba? Sina Makagago, kunyari. Oh. 'Di ba? Si Makagago nagsasalita lang siya eh. Madami namang madaldal diyan eh. Oh. 'Di ba? Pero napili siya eh. Oh, 'di ba? Siya. Wala, Oo. gusto ko. Nasuntok pa nga siya dahil doon eh. Bakit kaya may mga taong napipili at Oo mayroong nga eh, hindi? diba? No? Yun nga eh. Mga nginingitian ng internet, 'di ba? Oo.
Kaya kahit ako, di ba si Maine Mendoza nga, di ba? Si Maine Mendoza ano ba yung app na ginawa niya? Oo, di ba? Parang face dub, dubbing. Vines? Oh, dubbing. Dubbing. No, nagaganon siya dati. Hindi siya nakasalita nun Pinili siya ng internet na parang over one day, parang millions of views siya. Naka 2 million views ata siya. In one night yata. I think that's the urban legend. Ako feeling ko kahit magtatakbo ako ng mabidyoan ako ng nagtatakbong hubad-hubad sa EDSA. Never ka magiging main Mendoza, di ba? Hindi ba, tingin ko baka hindi pa ako maka 10,000 views. Kaya may mga nakikita kang nagpa-prank na kunwari ng hold up o nangingidap o kumakain ng ipis. Dahil what does it take? Oo nga What does it take for me to get that 1M views? Di ba? I think charm. May factor kaya yung charm. Meron. For sure. For sure. Kung charming ka, and if you are selling charm, Mm. 'di ba? If people decide that you are selling charm, like let's say, ba, si Queen Ay, 'di ba? Very charming, 'di ba? Charming. Very charming. Parang 'yun ang niya bentahe niya Talagang macha-charmed ka talaga kay Queen Ay. Kasi ito ako pinursu ko talaga yung stand-up. As in, ginawa ko siyang buhay Pero hindi ko siya nakuha Parang, ang dami ko naging magagaling na mentors, diba? Na mga sikat ngayon. And pinattern ko dun sa kanila. And to the point na naging effective ako sa stage, di ba? Pero may something na wala sa akin na hindi ko, siguro nakita ko sa attitude ko. Do you think ano yun? Yung wala sa'yo? Yung attitude na meron sila. Ano yung attitude na meron sila na wala ka, coach? Submissive. Submissive. Kasi ako masyado akong ganito, yung Straightforward. Hindi mahirap i-handle si mahirap ako i-handle Sabi nga nung isang rapper ko na friend, hindi ka pwede maging artista. Kasi yung ganyang ugali mo, hindi yan uber sa showbiz. Yung gusto mong sabihin. Hindi. Dapat, ka lang. At bay lang. At bay ka lang. Tapos, maging a good person. Parang a good person, so hindi ako good person kasi ganito ako. Magbumukha kang hindi good person pag sinasabi mo yung opinion mo. Actually, si Lizelle, di ba? Parang, did you even think na, how many followers do you have now? 450 yata. 400, di ba? Would you even think na before, na parang, abot ako sa ganito? No. Di ba? Sabi ko nga dati, parang pag maka 1,000 views na ako, I'm very settled na in life. Talaga? Pero, di ba, tuloy-tuloy lang. Parang, madami namang gumagawa ng mga ginagawa mo rin. Dami. Di ba? I think it's come din sa charm Siyempre naman. May factor yung charm Tama. Pero I'm telling everyone, actually, I've said this several times already. Napaka-charming talaga ni Lizelle. Thank you. Especially when you're with her personally. Tama. Kaya itong si Nico David na parang... Hayop ka, Nico. Pero Pero ito... Lizelle, may mga expectations pa before when you started yung social media stint mo na parang, I'm gonna be a good person, tas bilang, bakit ako yung villain? No. Wala. Sabi ko nga dati is like, gusto ko lang maging honest. Kasi feel ko ang daming mga delusional people. Ang daming taong in denial. So I just wanna be honest with them. Like, kunyari, I see couple na, yung babae, maganda. Tapos yung lalaki, pogi. Tapos pag naging together na sila, pumapangit sila. So yun, sinasabi ko, bakit ganun? Bakit? Hindi maraming ganyan No, reality. Maraming ganyan. Bakit ganun? Bakit nag-in relationship kayo downwards? Hindi naman importante yung physical kasi nagmamahalan kami. What? Tama. What is that? Meron nga akong nakita sa gym namin, nagpa-member, lalaki, ang ganda ng chicks niya. Tapos sabi ko, sir, magpapa-member ba si ma'am? Hindi, may anak na kami, sa bahay lang yan. What? Tapos siya lang yung nag-gym. Siya lang yung nag-gym mag-isa. Bakit? Tapos ano sabi mo, coach? Wala, coach lang ako, di na ako nagbebenta Okay. Yun lang. So, my platform is I wanna be honest. Tsaka yung mga sa akin, sa mga girls, nakikita ko yun. Pag nagkaroon ng boyfriend, di nag-aayos, nag-gain ng relationship weight. Wala namang problem doon if like kaya mo mag-bounce back. But nakikita ko sa mga babae, tinutuloy-tuloy nila Ay, naku, magkilala ako. Nag-slide down, di ba? Sobra. From triathlete, tas ngayon, Mom. Hindi pa nga siya mom Ang laki Wife na. Ang laki ng... Alam mo, Makita yung picture. hindi pwede kasi... Nilaki ba or inag... Lahat. Alam mo, pwede kasi... Nilaspag siya nung... Pwede kasing nagkaroon siya ng PCOS.
Diba? meron siya. Yun. Kasi pag nagkaroon ka ng hormonal imbalance yun eh. So, isang effect nun is... Hindi ba pwede makombat yun? Mako-combat yun. Kasi si- siya rin naging depressed din siya eh. Yeah. Okay, may PCOS, di ba? Pero nung time na bago sila ng boyfriend na nagpataba sa kanya, kain lang sila ng kain eh. Yun. But, I don't think you can just blame it on the PCOS. Oo. Kasi Yan. my friend I also has a PCOS eh. But Tama. still good. Oo nga, and healthy, and she squats strong. O, di ba? Nag-front squat kami Super nung good. nakaraan. I have a friend that has PCOS. I think it's up to you on how much excuses you can give to yourself. And marami siya talaga na loose na weight. And ngayon, mas healthier siyang tignan na. Mas blooming nga siya. Yeah, blooming Blooming actually. siya. Kaso may boyfriend na siya. Pero ito, Lizelle, how about weighing in on the consequences of speaking your mind in social Speaking media? your mind. I think for me it's worth it. Talaga. Because kasama kayo, Kasama tayo. kasama sa generation is parang we started living in the fake reality. Becoming softer. Parang, it's okay to be, na kahit mataba ka, super. Huwag ka na mag-gym, di mo need. Okay lang kahit pumangit ka. Huwag mo, basta may boyfriend ka, may asawa ko, mahal ka niyan kahit ano mag-itsura mo. I think that is very destructible in the future. Lalo na yung, I don't really love promoting softness. Kasi it doesn't help eh. People promote softness para to cater yung mga nade-depress. But, kailangan mo silang i-push, i-motivate mo sila na maging, boy, tumayo ka dyan, get your ass up. Yeah, Tama. well, actually, yung sa depression, we understand the depression. That depression is parang, needs to be acknowledged. Diba? Yeah. Tama. Diba? You can acknowledge depression. Pero, ang layo yung sinasabi dyan is the way we treat depression, we all parang nag-i-stop na lang dun sa acknowledging. That you are Diba? depressed. Na You are depressed ka. depressed. Therefore, you are now, Next. at least, ito ang dating sa akin, especially when it was new, parang mga 10 years ago. Parang, Oh. you are depressed, okay, and we have figured out that you are depressed, so now kumbaga parang, ano mo yan, parang license mo yan to be sad, to be miserable, and to be annoying, and to be a toxic person in someone Piece of else's shit. life. So ito nung stand up ako, meron kaming photographer. Ang pangalan niya, The Depressed Photographer. The depressed? Oo. And talaga may attitude siyang hayop siya. Oo. Di ba? Minsan hindi siya pumuwala sa gig kasi depressed kasi ako eh. ang mahirap kasi doon, yes, I get it na very debilitating talaga yung depression, 'di ba? We acknowledge that it is a debilitating ordeal na I wouldn't sabi kasi yung isang sinabi ni Jordan Peterson dun sa anak niya. Nag-usap kasi depressed yung anak niya si Michaela. Pero nagkaroon din siya ng sakit nung bata siya na parang sa bones niya. Basta hindi siya makalakad. Ang dami niyang naging problema sa bones. So ngayon, sabi niya, siyempre nag-uusap sila all the time nung dad niya. Tinanong siya minsan ni Jordan, sabi niya, which one would you rather have? Yung debilitating na sakit niya nung bata o yung depression? Ano sabi niya? Sabi niya, yun na lang daw, kumbaga hindi siya makalakad, hindi siya, kumbaga she's in pain 24/7, diba? Pero that is better pa daw than being depressed, diba? So, alam mo yun, as a person who never went through it, it's very hard to imagine, diba? Yeah. Na parang, kung hindi ka na makalakad, tapos basta meron siya sa spine ata. I think sa spine yung niya. Na, Problem. Oo, na parang ilang beses siyang, parang she was in a wheelchair, very young pa lang siya, tapos bumalik nung college siya, ganun. So, yun. Pero, mas okay pa daw yun kaysa maging depressed. Diba? It's depends. I think for me kasi, I think depression is a privilege eh. For me. If you got, I think siguro, in my case, if I got time to be depressed, I'm privileged eh. I think siguro, yung meron kasing clinical depression eh. Yung talagang
di ko alam eh. Para I think it affects your brain where... Yeah. Kasi meron akong friend, depressed siya. Parang... this guy is one of the... When he's okay, he's one of the best people to hang out with. Yeah. Musikero, ganyan, tapos sarap kausap, di ba? Pero he also suffers from depression and it kicks in from time to time. Minsan kasi mahilig kasing maglakad yon. Maglalakad yon galing sa gig. Minsan maglalakad siya mula Manila hanggang QC. Mga ganong trip niya. Maganda mga trip niya. So, minsan mapapadaan siya sa mga tulay. Tapos pag pumipitik yung depression niya, parang he would stand there. What causes this? Hindi ko nga alam eh. Kasi nga daw merong something in the brain that What is that? When I hear that, I wanna know what's behind I that. don't know. Hindi ko explain. It's weird eh. And also, yun daw paggising mo, yung di ba pag nagigising ka, pagmulat mo ng mata mo, parang hindi mo alam kung paano ka babangon. Ako hindi ko naranasan yun eh. Yeah. And this guy is parang ako when he's okay parang ako siya. Good. 'Di ba? Pero nararanasan niya yun. Is this guy is this privilege or no? No, not really. He's a struggling artist. Oh. He's a struggling artist. And he's not the poorest person, pero I wouldn't say he's rich at all. 'Di ba? He's all right. And he's extremely talented, ganoon. Pero kaya it's I understand where you're coming from kasi I think parehas tayo na who never experienced Felt. that, 'di ba? Felt that the same. Maybe felt, baka pero labanan. Nilalabanan. Yun, I think now I'm gonna come to my point. Yung point ko kasi is yung messaging kasi I think about depression is mostly to just acknowledge the depression. Parang wala kang naririnig halos na anong kailangan mong gawin. Next, Diba? after acknowledging After it. acknowledging, and also when upon knowing that you are depressed, 'di ba? Parang it stops with acknowledging eh. Parang anong gagawin mo sunod? 'Di ba? Where do you need to go to a doctor? Medication. Do you 'di ba? Do you need to medicate? Cannabis. Ano It's tingin ko bitin kasi Bitin. kasi ako naniniwala ako that it exists. Kasi my friend, hindi mo isipin na depressed yun eh. Therapy. When Diba? he's performing, para siyang kasi ang galing talaga noon. Pero pag kinukwento niya yung naiisip niya, yung mga thoughts niya when he's depressed, parang ang sabi niya, ilang beses na raw siyang, imagine mo ako ngayon, gaytong demeanor ko. Tapos later on, kinabukasan, mag-uusap tayo, tapos kukwento ko sa'yo, alam mo, Lizelle, nung pauwi na ako, naglakad ako, pero dumaan ako dun sa tulay dyan, mga 30 minutes akong nakatayo dun thinking about jumping. Ganon. Why do you think about jumping? Kasi nga, Depressed ka? Kasi nga something is, Ano yung something is, where it come from? hindi ko rin alam. Anong hindi mo alam? It's your body, it's your mind. You should know something May ganun about eh. it. Actually, may nakausap na akong ganyan. Kasi tinatanong ko siya, the exact questions that you're asking, hindi niya rin alam. Hindi mo kailangan maungkat yun eh. Kasi di ba sabi mo, avoid yung mga ganong klaseng tao. Pag ikaw, nakipag-usap sa ganong tao, mahahatak ka lang sa patibong niya eh. Walang walang rhyme or reason para dun sa problema niya. Kailangan mo na siya iwasan. Well, kailangan niya ng tulong. Intervention. I think may medical. I think he needs medical help. And a lot of people kasi are they just resolve to intindihin mo na lang. Parang Baby. 'di ba? Parang yung messaging na Baby. parang you need to help yourself. You need to start helping yourself. And also, parang yung depression to
to many people, nagiging nagiging, lalo na yung mga bipolar, nagiging parang excuse nila na to become assholes to other people. May mga Depressed kasi ako eh. Depressed ako May mga kumukonsinti kasi. Ako, nung nasa art scene ako, maraming ganyan eh. Maraming mga depressed. Tapos ikaw pa yung masama, di Kasi ba? may mga group of people sila or friends na parang, Chris, huwag ka naman masyadong hard kay Kyle kasi he's depressed. He's clinically depressed. So you have to back off, bro. Di ba? Parang cuddled siya na Oo. protected Eh, siya. lalo na sa LGBTQ, bro. Pag medyo Pag hinard mo. o na-offend mo sila, di ba? Parang, oy bro, wag ka naman ganyan. May mga trauma yan. Parang, anong trauma niyang hype na yan? Napaka-privilege ng kulot na yan. It's not my fault. Ako magiging cautious sa inyo. Di ba? Ganun eh. Kasi inaano nila parang they want you to live in their world. We have No. come to Diba? this. Oh. Di ba merong ang isang drag queen na tawag dito? Ay, may update na tayo doon kay Andre, ah. Yung ba yan? Si Andre? Ang drag queen? Hindi ko alam eh. Parang Yung mami ni- cut Ah, si something. hindi, pero may update na kay Andre. Anong update? Yung lalong lumala. No. Nagsalita yata si Andre about kay Easy sa comment niya dun sa kanyang pagiging bakla. Oh. Ang sabi? Nasundan mo ba yun? Hindi ko nasundan do. Si Easy kasi, ano siya, Dating sex bomb girl. Sex mom Kwento girl. mo, Jeff. Kwento mo. Nag-TikTok din yun. Basta sex bomb girl sa dati. Tapos, meron siyang anak na mga late teens na siguro. Okay. And now, the boy is apparently gay. And nagda-drag queen siya. And itong si Easy, nag-post siya. Apparently, disapproving yung post niya about it. And it is very religious-based. Na ganun. So, I love you, pero this is not what God wants you to be. Basically, yun ang, yun ang message niya. Parang, bakla ka pero hindi kita tanggap. Kasi sabi ng Bible, hindi raw. Ano sabi nung bata? Wala. Pero yung mga nasa social media, Mga netizens. syempre, nag-come, ano yun? Nag-come. Ano yun? At arms? Come at arms ba? Ano ba? Basta, Parang kinampihan ano? nila. Tagalogin na natin. Kinampihan nila Kinampihan nila yung anak, si Andre. So, wala naging opinion si Andre eh. Pero, syempre, dahil, virtuous signaling. Virtue signaling. Virtue signaling, yan. Kaya parang, may mga iba pa nga nagsabi na, sana, ako yung naging nanay mo, di ba? Kung kailangan mo ng nanay, ako na lang. Si Aliyah Parks. Si Aliyah Parks! Sa last episode namin. Well, actually, ang sinabi niya, hindi naman sa hindi kita tanggap. Parang sinasabi lang niya na her faith tells her na destructive yung path na tinutungo niya at hindi yun ang path that the Lord wants him to take. Okay. Ganon. Well, I think yung ganyan, hindi mo, I'm thinking about the two sides eh. Hindi mo ma-blame yung mom eh. Because that's her belief eh. Kaya nga. Hindi mo masabi na she's a bad woman. Because that's what she grows up in and that's what she's been believing for probably so long as well. So you cannot parang condemn the mom. Yeah, and she's entitled for her own faith. Yeah, and then, Ito pala si Andre, oh. Si Sofia pala siya. Sophia? Sophia, nandiyan ka pala! Bakit ganyan yan? Ito si Andre. Ito si Andre sa kanyang Pakita mo. transgender version. Sophia, bakit ka sumasaya? Ganyan pala siya. Wag, Ow. Hindi yan yung Sofia ko. Yan pala siya. So, So, parang anong sinabi niya? Nag-post ba siya? sabi nung kaibigan ni Andre, look at her mom, Easy Tarazona. You must be proud of her. Ang galing. We love and support your drag, Andre. So, sinusuportahan naman pala siya ni Easy. Ito mga netizens na to. Pinuntahan niya, nandun yung mom niya. Look at her mom, Easy, di ba? Pero alam mo, yung ganyan mga personal problems, dapat hindi nilalabas sa Sokmed. Kasi ewan ko pa si Easy, siya rin kasi may kasalanan, pinagpo-post pa niya yung at the opinion. end of the day, it's him and his sons thing eh. No. Well, yung ano nga, kasi pinost niya pa, di ba? I think yun nga parang may virtue signaling din on her part, oh. na Sa religious siya, di ba? Yeah. Sa born-again community.
Kasi yung mga netizens at now, syempre, makikidesisyon yan eh. O yung mga allies, especially. So I don't think posting it would really help because at the end of the day, it will be solved privately. Tama. And wala nang naging opinion yung anak niya. Pero yung mga netizens, sila yung nagbigay ng opinion para dun sa anak na dapat ito yung rebat mo sa nanay mo, homophobic. Yeah. Ang nangyari tuloy, Lumala. hindi pa tingin ko wala naman talagang problema eh. Di ba? Oo. Tapos nagkaroon tuloy sila ng ang Problema. impression, parang may problema, di ba? Tapos, hindi, kung hindi ka accepted dyan, dito ka lang sa akin. Yeah. Diba? That's the problem if you share too much on social media. Yun nga, yung... Ayun nga, like I said, parang I think, syempre merong yung woke bubble, meron yung mga woke bubble ng mga woke na sila-sila lang, like sa Twitter, di ba? Pero syempre meron ding woke, yung yung mga born again bubble na feeling nila lahat pwede mong anuhan ng verses, Bible verses, Tama. di ba? So, like, wag kayo mag-share ng problems sa social media nyo. Wag. Actually, mahirap talaga. Saka lahat magaling sa social media, no? Lahat good parent, lahat good. The best. The best, di ba? Parang, hindi ka nagkakamali sa buhay, di ba? Hindi ka malibog. Alam mo yun? Fucked up eh. Pero Lizelle, di ba, ikaw naman nag-share, ano yung mga hindi mo, ano yung threshold mo on, this is way too private to post on your TikTok or social media? Siguro yung mga personal fights, like family affairs, my relationship affairs, my friends affairs. So anything, for me anything that comes in personally, I don't share much. Kasi parang, nakita ko na pag may kunyari, nalabas ko yung isa kong family member, syempre, yung mga tao, makakaroon ng opinion dito sa family or friends or member na to. Oo nga. So, I very limited. Like, you will barely see any... Para hindi sila madamay. Yeah, and then, hindi naman sa kinakaya ko sila. No, it's not that, zero. Oo nga. I wanna value the privacy. If we have problems, ayoko yung, walang kwenta tong person na to, tong pinsan Gets ko. kita kasi Saka yung- napaka-brutal nung nung social media. Kunwari, Mga asawa haters mo, mo. anak mo, idadamay niya doon sa beef. Yeah, hanggang apo mo sa tod eh. Di ba? Kaya yung Facebook ko, naka-private lang. Alam mo ba si Je, grabe tumaba siya sa social media. Oo, grabe. Bakit? Bakit? Yung kay Libayan, di ba? Oh, dahil yung kay Mga Libayan. haters. Ano feeling na nababash? Ako wala. Ako kasi talaga, yung iba hindi naniniwala eh. Talagang wala talaga sa akin eh. Pero for a time, naging ka, di ba? Parang, kahit ako na may mga nakita ko negative comments, may nagagawa sa akin. Oh, yun. nakaka-atake talaga. Oh, parang natitrigger ako. Parang minsan gusto kong magwala eh. Hindi, ang sa akin lang, hindi ako mapapakali kung hindi ako nakakapagsalita. Pero dahil nakakapagsalita ako, So good. okay sa akin. Na-release. Kumbaga parang kasi sa akin, ang philosophy ko dyan is, kung ano man yung sinabi ko na yun eh, na kung mamaliin mo yung sinabi ko, what I said still stands. Minali mo lang. 'Di ba? Kumbaga nabanggit ko na yun, kung ano yung idea ko noong time na sinabi ko yun, pwede kong ibahin kasi later on pag nag-iba ang isip ko, 'di ba? Pwede namang mangyari yun. Pero nung time na yun ang iniisip ko. And I can stand na yun Honest. ang iniisip ko during that time. 'Di ba? Sa akin kasi, so kung gusto mong kumbaga parang i-malign yan or i-misrepresent, hindi ko problema yun. Diba? Kaya hindi ako affected talaga. Pero for a time, nire-reply mo yung bawat isang hate comment, di ba? Actually, ginagawa ko yun, one for algorithms. Kasi nakaka-ano rin yun eh. Nakaka-viral din yun eh. At syempre, minsan, may ako eh. Minsan wala akong ginagawa. Tapos, pag may nabasa ako, tapos ang bilis nung comeback, meron ako naisip na Alam mo comeback na eh. agad. Alam mo na eh. So, tatype ko yun. Pero pag let's say, hindi ko na parang mag-iisip ako ng comeback na parang umabot ako ng tangina, nakaka 3 minutes na ako, wala akong maisip. Alis na ako. Ganon. Pero siguro yung mabubwisit lang talaga ako kung hindi ako nakapagsalita pabalik. Pero since nakakapagsalita naman tayo pabalik, okay na ako. Wala akong pakialam dun sa kahit gaguhin nila yung sinasabi ko. Pero kahit anong hate meron tayo, Je, walang mas tutumba sa hate na na-experience na ating bidang si Lizelle. Sobrang yung hate. Na Brutal. Brutal talaga, Oo. brutal.
Ibang level. Kaya si Nico David, nakisaw-saw doon sa brutality na yan, hayop ka. Ano ba, like, actually, sa totoo lang, hindi ako masyado nag-browse nun eh. Mabuti. Ano ba nangyayari that time? Hindi namin pinakinggan lahat ng mga comments against you kasi doon kami ako, meron na kasi ako opinion kasi that time, nag-work ako doon sa isang gym eh. So, bilang staff, nagbigay ako ng opinion ko. Na kung may lalandi man doon sa member, is yung staff. Okay. Kasi sila yung hindi mo bibigyan ng mali siya. Okay. Diba? Kasi sila yung may access eh. Diba? Pagkausap mo siya parang, hi, diba? Wala mali siya eh. Kung member to member, medyo mahirap pa. Kasi kailangan pang ilang beses mo siya makita sa gym, until such point na pwede mo siyang maspatan siguro, o makasama doon sa may CR area, di ba? Sa tayo mo siya sa loob ng CR, tapos magdukay doon sa loob ng CR, di ba? Walang yakay, malilibog na nagdoon sa CR ng gym. Hindi tamang gawain yun, i-expose ko yan, hayop na yan tuwing gabi. Alam mo ba yun? Nangyayari talaga yun. Wag mo na idamay si Lisette. Nangyayari yun. May nakachuchu sa akin. Oh my God. Hoy, meron. Doon sa amin nga, merong Talaba minsan. kang... Mas malala pa sa hookup culture yan. Pero alam mo kung may... Ako kasi may asawa na ako eh. Tapos yung wife ko naman, di ko naman nakakasama sa gym yun eh. Bakit Pero- naman? Pero, Bakit? Yan. wala, hindi niya trip mag-gym eh. Pero pero nung let's say nung bata ako tapos nung may girlfriend ako, namang magse-sex din talaga kami sa gym. 'Di ba? Sigurado 'yun. Pero, tawag dito. Wala na ako na sasabihin. Kasi ako talaga nakabase ako nun talaga sa members. So, hindi talaga staff coach. Ako sa sa staff. point of view ko lang, kasi bilang staff. Staff ka kasi. Tapos ako member. Sa point of view ko, tapos bilang staff na nagkaroon ng chick na member. Oh my God! Diba? Guilty ka! Guilty na ako sa hookup. Guilty talaga ako, kaya nakaka-relate talaga ako dyan. Kaya kasi proven and tested. Proven and tested mo. Proven and tested. Kaya alam mo na nangyayari talaga. Nangyayari talaga yun. And wala nga amin na nandun sa space. Kasi masisira yung career nila eh. Ang kaya nila pinoprotektahan yun. Kaya kanila binabash. Kasi kunwari, Okay. how would you feel na itong coach na to, na sobrang ang daming followers, mahilig pala makipag-threesome. Diba? And hanggang ngayon, nangyayari pa rin yun eh. Yung itong May coach kliyente nga ako eh. Putang Teka. ina eh. Nilalandi sa putang inang... Wag mo nang sabihin. Wag mo nang ituloy yan. Oh, yan. Di ba? Saan? Yan. Hindi kasi, hindi naman coach sa gym. Ano Okay. siya? Fitness influencer. Ay, Fitness patingin influencer. kung sino. TikTok ba yan? Hindi pwede ilabas. Fitness influencer. Ako makakapag-react. Na may ano naman, may... Ganto yan mo, listen. Nagsumbong kasi ang aking kliyente. Nagsumbong siya. Okay. Sabi niya kung kilala ko daw itong Influencer na to. social media influencer coach na to. Coach! Coach siya. Ayun. Sabi niya, Coach, Patingin. kilala niyo ba po itong fitness influencer? Basahin mo, word for word mo. Nakikinig ng Wait podcast lang. yan. Coach, kilala niyo po ba to or familiar sa kanya? I-click mo yung picture. Tapos ibaba ko Ang daming ilang followers. Meron, etong fitness influencer to, meron siyang 160,000. Damn! Malaki katawan, may abs, may tattoo. Anong... Pogi. Pogi? Pogi. Patingin nga kung pogi. Ano sabi ng kliyente ko? Wait lang. Ayun. Parang... Pogi! May kamukha siya. Oh, basta I-scroll up ko ba, coach? Tapos sabi niya, sabi ko, hindi ko kilala kung sino yan. Mm. Sabi niya, okay. Sabi ko, sino Okay. ba siya? Sino ba yan? Sabi ko, alam mo sabi ko, tignan mo, in your words. Hindi ko siya kilala eh. Kasama ko. Hook up, Sabi ko, hook up ba yan? aaya, maging Sabi mo! tubo. Ayan! No, di ba, diretsuhan, di ba? Sa loob to ng gym floor. Oh. Sinabi niya to sa Sinabi kanya? niya. Kasi nakita niya sa gym floor, nilapitan niya sa gym floor, tapos kinausap niya sa gym floor. Sabi niya, Oo. gusto mo maging hook tubo? up, oo. Oh my God. Kasi nabayang magbuhat.
Oh, ano pa? Patingin, Oh, patingin. ayan, basahin mo pa. Ebidensya yan ng gym hookup culture, mga Kaya talamak kasi yung mga fitness influencer, mga buwaka ng ganyan. Totoo mga may mali siya yan, kaya nila binas yung ating bidang si Rizal. Oh. Initially, naghahanap siya ng partner kasi 32 years old na daw. Matanda ng hayop niya yan. Kaso na-off ako kasi I'm masyadong young. Yeah, huwag natin sabihin yung age, pero age of Ah, psychology. no, I cannot say. Wala. Sikat daw siya and wala pa rin siyang partner. Oh, yan. Tapos sabihin mo yung mga reply ko. Sabihin mo mga reply ko. Mukha siyang scammer. Yan. Ano yung IMHO, coach? In my honest opinion. Di ba sabi ko sa'yo, hindi talaga ako millennial. May pagka Gen Z pa rin. Gen Z ka, diba? Gen Z ka, Gen Z. Hindi mo alam. IMHO. Ikaw yung totoong Gen Z talaga. Fake Ako yung ka. totoong Gen Z. Sabi ni coach, feeling ko dyan, fuck and go. Yan. Challenge. Hanap niya in variety at 33. Yan. Pero kung game ka, play yan. Huwag ka lang papapregnant. Grabe ka, wag ka papapregnant. Siyempre, kung malibog ba talaga yung babae, edi support ako. Coach ako eh. Support ako. Yung word papapregnant. Supportahan ko yung kliyente ko. Gen Z ka nga pala talaga, Chris Bacula. Ayan. Supportahan ko yung kliyente ko. Inimagine ko na anak ko siya eh. Parang, I want the best for you, anak. Babae yung Client Oo, mo? babae. So niyayaya yung babae Oo. nito na maging fubo. Oo, itong fitness coach na to na 33. Oh, matindi. Pero hindi umubra kasi ano yung verdict niya sa coach kahit nagwapings, kahit na may abs. Ang shady. Kasi, Yan. Ang shady. kasi baka may AIDS. Kasi sobrang libog eh. Bina mo Ganun ka straightforward eh. Oo, ganun. So, most probably, Ilang beses mo na nagawa? kasi mahiya ka eh. Diba, mahihiya kang sabihin yun kasi yung confidence niya na build up over time, nakita niya parang itong mga babaeng to, hindi naman kasing ganda ng mga natira ko in the past, magiging straight. Pero ang fucked up nung sinabi niyang homebody kasi ako eh. Fitness Wait lang, di ko nabasa. Fitness influencer kasi ako. Fitness influencer ako, bahay gym lang ako. This is, di ba? Meron kang ilang million, ilang thousands of followers. Tapos 160. pa-vlog-vlog ka sa putang inang mga iba't ibang klaseng gym. Work niya is online coach. Yan. Online coach. Online Actually guys, coach. nakikita ko na to sa FYP, tong coach na to. I've seen this. I've watched At his... kung binash niya si Lisel, ay putang ina, resbakan ka naming hayop. Tingnan natin. Hanapin mo. Hanapin Hala! natin! Hindi, baka hindi, baka nag-opinion siya sa gym hookup eh. Pwede. Hindi, pero wag na kasi may expose yung ano na yan eh. Blind item na yan. Mag-usap kayo dyan. Sabi nung girl, gusto nga niya ako ilibre ng gym clothes. At Wow! nangyari na yan, binigyan na siya. Pre-workout and 3,000 pesos. Oh. And then, what did she do? Eh di syempre binak niya. Ang pangalan. Hoy, yun taka lang. Mamaya na. Mamaya. Wait lang. Hanapin natin. Nakikinig pa naman yung... Huwag ka ma-offend sa akin. Totoong balita lang to. Totoo naman eh. I-expose natin to. May mga ano ka naman eh. Alam mo na. Nakikita ko to sa FYP eh. Yeah, so anyway, okay na. Patingin coach kung sino yung girl. Okay. Kliyente ko to eh. Atabs. Ito, nakita ko na. Hanapin ko ang Atabs with an old soul. Old soul siya. Pero sobrang ano kami nito. Sobrang Vibes. tight. Sobrang tight kami nitong ito. Weirdo nga lang siya paminsan-minsan. Patingin. Baka parang nag-aaral pa to? Oh, nasaan yan? Super bata. Alam mo na feel ko? Oo. Yung vibe kasi niya very young. So parang, bata pwede. Di ba? Sabi ko nga sa kanya, baka napakalaki lang ng glutes mo kasi hip thrust ka ng hip thrust, walang iya ka. Yan ba yung tinuro ko sa'yo? Pretty ba siya in real life? Hindi, para ko siyang anak eh. Like, hindi ka ba napiprettiyan ko? Siya yung ganda ng Hindi, bata. pretty siya in real life, pero she could be my daughter. Patingin. Parang bata pa, no? Oh. Bata pa nga. Oh, bata pa talaga. Pinaprotektahan ko yan. Medyo ako humanga sa iyo, Chris Bacula, na yan ay hindi mo papatasin. Alam mo ba kasi, ito bilang coach of mostly women, na-develop ka na yung skill of listening to them. Na hindi ko magawa sa akin may bahay, kaya nilayasan ako. Alam mo yun? Alam mo yun, nagagawa mo sa iba, pero sa sarili mo hindi mo nagagawa. Yan ako. Ako yung perfect example nun. Anyway. Teka. Yung change topic naman ulit tayo. Lizelle, yung gym hookup culture video mo,
tinake down mo ba yun? Dapat hindi. Parang hindi. Hindi ko Dapat hindi. tinake Dapat Hindi down. mo ba tinake down? Dapat Alam ko hindi eh. So anong, kung papanoorin mo siya ngayon, anong mararamdaman mo? Panoorin mo Panoorin natin. sige lang, go, Sige, go. panoorin natin. Panoorin natin. Panoorin mo. Tingnan ko anong reaction. Ito, panoorin. Teka. Game. Hindi mo ba pwede play dito? Play natin dyan? Oo, play natin dyan. Sige, mag-usap muna kayo. Sige. Mag-usap muna kayo. So yung sinasabi ko, Lizelle, kung bakit nagre-react tong mga fitness influencers na to. Kasi sila Eto na. mismo yung, ano ba bang, di ba, ano bang ebidensya ang kailangan mo? Ito na yun. Di ba, kung Real di na ka to, niniwala real sa na mga real. sabi-sabi ko, ito na yung hard facts. Hanapin natin kung may siyang, ay, hindi pala pwede ma-ex. Hindi, expose na natin. Total naman, Wag! Uy, baka maano to Hindi, podcast mo. Hindi, wag. Pero ano mo, sabi ko dito sa client ko, kailangan protektahan mo yung sarili mo kasi kaya kang baliktarin yan. Kasi Matanda na. Matanda, may mas following. Sabi niya, Coach, meron ako mga screenshots eh. Sabi ko, Gen Z ka nga. Mahilig ka sa cancelled culture. Pero yun nga eh, di ba? Gen Z ka nga. Gen Z. Pero ano maayos to. Parang akala nung matandang 33 na yun, nautakan niya to. Siya yung nakautak. Siguro katingin na bata. Yun nga, akala Pwede niya maikot. Oh. Okay, ito. Panoorin natin. Saan dyan? Panoorin natin. Sige, ano magiging reaction ko? Ay, walang sound. Naka-stitch yan eh, kaya walang sound eh. 'Di ba? I think ganyan yun eh sa TikTok. Ay, teka. Sa work ka, marami. Sa jobs, sa school, maraming Hindi ka pa maririnig Okay. Ay, so, naka-stitch. Naka-stitch nga yun. eh. Naka-stitch kaya mahina eh. Oo. Oh. Sino ba yung hayop na yung... Sino ka ba? Sino ka ba? Bakit mo? Parang mukha kang duling. Huwag kang humarap sa camera. Hindi, pero pag nakikita mo yung thumbnail na yan, anong feeling mo? Parang, wow. Laki ng inabot niyan. Laki ng inabot niyan. Pero wala nang original video, no? Feeling ko na-take down eh. Na-take down siguro. Pero hindi ko dinilit eh. Talaga? Feeling ko may nag-report. Gano'n? Tama. Alam mo, yung sausawan TikTok page, kaya tamad na tamad ako mag-upload dun eh. Kasi lagi Nare-report? lagi kaming sinasya either report or shadow banned. Di ba maglalagay kami ng video, parang 20 views lang. Hindi, tuloy-tuloy lang dapat pag Ito na ganyan. lang, si Nico David, may ano kay Lizelle. Yun, hindi talaga naka-edit yun. Nico David. Lizelle. Oh. Sige na. CR lang ako, wait lang. Sige. Bathroom break. Kasi kay Nico David natin isinearch yun eh, nung nag-review. Alam ko, tinanggal na ni Nico David yung ano niya eh. Hindi, ayun. Wala na. Enough na yata ni Nico yung ano niya. Yan. Hindi ba magbibigay ng ano? O, stitch pa rin yan. Stitch yan eh. Yan. Hindi, ito dapat yung pangalan. Si Nico David 6969 ata pangalan nun. Wala. So, stitch yung nasa taas, no? Oo. Oh. Mga stitch na yan. Anyway. Sayang, di natin makapanood, Jay. Ano ba yan? Tuloy pa natin ng kwentuhan. Ito ay gawin natin isang buong mahabang episode na lang. Hindi, mag-TikTok review na lang kaya tayo. Sige, Ay, Diesel, TikTok review tayo, ha? Sige. Tingnan mo Sige, na ng sige. mga timelines na ito. Sana mag sa atin yung gods of TikTok. Love. Sige. Lalagyan kita ng wine. Wait lang.